Narinig nyo na ba yung kasabihan na the best way to destroy an enemy is to make him your friend. Kaya ako yan nasabi, yung the best way to destroy an enemy is to make him your friend. Yan ay nabasa ko sa Daily Bread. It was a story about friendship. So, siya lang ang nakakaalam ng mga sikreto ng kanyang kaibigan, kaya siya lamang ang nakatanggap ng reward. Kung halimbawang itong taong ito ay mawawala na sa kanilang kumpanya, paano ba dapat gagawin? Pero kung yan ay mawawala dito sa ating kumpanya, wala na sa ating threat. At kung sino man ang magbibigay sa atin ng tamang pamamaraan para ma-destroy yan, sabi niya, ay magbibigyan ng reward. At ang nakakuha yung best friend niya. Kasi alam niya yung pamamaraan ng kanyang kaibigan. Walang makahuli sa kanya. Ngayon yung kaibigan niya, siyempre pinagkakatiwalaan niya yun ng mga sikreto, yun ang nangyari, napahamak yung kanyang kaibigan, pero nakakuha siya ng reward. Kung may kasabihan na the best way to destroy an enemy is to make him your friend, ay ang ating theme may hawig doon. How does the enemy destroy your fidelity? Ibig sabihin, paano ang kaaway ay kaya kanyang sirain ang iyong katapatan. Ang mga Christians kasi faithful yan kay Lord eh. Yung fidelity, pag sinabi fidelity, meaning katapatan, this is loyalty with a person, loyalty with a cause, loyalty with a belief, a loyalty with consistent support. Dito sa buhay natin bilang mga Christians, mga anak ng Panginoon, ayaw na ayaw ng demonyo makita kang nagtatapat. Ayaw na ayaw ni Satan na makita kang nagtatapat sa Diyos at naglilingkod ng matino sa Diyos. Kaya ang gagawin niya, gagawa siya ng mga paraan para sirain yung consistency mo. Sisirain niya yung iyong momentum sa paglilingkod sa Panginoon at papaano niya ito effectively magagawa sa iyo. Tandaan niyo si Jesus ay binantayan ni Judas hanggang sa naibenta niya ito ng 30 pieces of silver. I am not magnifying what Jesus have done. Hindi ko iniaangat o hina-highlight ang ginawa ni Judas. Ang gusto ko lang makita nyo rito kung paano maging si Jesus ay ginawan ng matindi ng pamamaraan, ng strategy ni Judas para ang Panginoong Jesus ay mabenta at mapako sa krus hanggang sa mamatay sa krus. At masasabi kong humanly speaking, mukha siyang tagumpay. Pero tandaan nyo dito sa Bible, si Jesus ay nangyari lamang na namatay sapagkat kailangan niyang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Ang sabi niya sa Book of John, ito'y kaya kong kunin at kaya ko itong ibigay. Ang tinutukoy niya ang kanyang buhay. Pero ngayong gabi, pag-uusapan natin, paano susubukan ng demonyo na wasakin ang iyong katapatan sa Diyos. Samahan niyo ako sa Book of John, chapter 18. Natapos na si Judas ay bantayan ang Panginoon at sinubukang ibenta si Lord kahit gabi na. Wala na siyang ginawa kundi magbantay kung kailan ang ating Panginoon ay na pwede niya nang bigyan ng go signal yung mga chief priest na huhuli sa Panginoon. At nung mangyari nga iyon, hindi na niya pinagtagal yun. Kasama siya sa Garden of Gethsemane kung paanong pinangunahan niya ang pagsusuplong kung sino yung Jesus at kung paano ang Panginoong Jesus ay hinuli, inaresto sapagkat natuklasan ito ng mga chief priest dahil kay Judas. So, basahin natin John chapter 18. Umpisahan natin sa verse 1. Ito sabi ng Bible. When he had finished praying. Praying. Bakit praying? Kasi nga ito ay Wednesday word.
everything na may kinalaman about prayer na makakatulong sa ating Christian life and Christian growth with our prayer lives, pinag-uusapan natin dito. So si Jesus, right after he prayed, kaya dito mapapansin niyo pagkatapos ng Wednesday word, may bibigat na pagsubok, isa kung kailan kagagaling mo lang sa gawain, may bibigat na pagsubok, isa kagagaling mo lang sa presensya ng Diyos, may mga pagsubok na kasunod. Dito, si Jesus, sabi ng verse 1, John 18 verse 1, when he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. Sabi ng Bible, on the other side there was a garden and he and his disciples went into it. Now Judas who betrayed him knew the place. Alam ni Judas na nagkanuno sa kanya kung saan yung lugar na pinuntahan ni Jesus because Jesus had often met there with his disciples. Naging headquarters nila yon. Kaya sabi dito ng Bible, so Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Jesus, knowing all that was going to happen to him, he went out and asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth. They replied, I am he. Ako yun, Jesus said. And Judas the traitor was standing there with them. When Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Again, he asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth, they said. Jesus answered, I told you that I am he. If you are looking for me, then let these men go. This happened so that the words he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me. Alam niyo, napaka-dramatic na istoryang ito sapagkat nando si Jesus at ilang disciples sa Garden of Gethsemane nang dumating si Judas, guiding these people who will arrest Jesus. Grabe, huwag niyo kalimutan na he was one of the disciples. He was one of those who saw God making miracles. He was an eyewitness of God's miracles performed through Jesus. Ngayon tingnan natin itong mabuti. Paano sinusubukan ng demonyo ang iyong katapatan sa Diyos? Paano ang demonyo ay susubukan kang wasakin ang iyong katapatan? Paano ang demonyo ay wawasakin niya ang iyong focus ng paglilingkod kay Lord? At dito gusto kong ipaalaala sa inyo sa mga minsan nating mga pinag-aralan. Nakita talaga natin kung gaano kasama itong si Judas. Kahit part siya ng fellowship, umalis pa yan, natatandaan niyo pinag-aralan natin last Wednesday night, kahit gabi umalis pa siya upang i-market si Jesus. At nung nagkaroon nga ng pagkakataon, nakakita siya ng mga chief priest, siya ay binigyan agad ng 30 pieces of silver at yun ang hudyat na kailangan niyang makakita ng pagkakataon parang itong si Jesus ay maibigay niya sa mga chief priest para siya arestuhin. Ngayon ang tanong, paano nga ba ang demonyo ay pwedeng makagawa sa ating mga buhay? Ang unang-unang word na gusto kong pag-usapan natin ngayong gabi ay yung word na betrayal. Ibig sabihin ng betrayal, yung pagkakanulo. Alam mo yung si Jesus, yung siya ay tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo sa magitan ng kamatayan niya sa krus, ay walang kinalaman doon si Judas. Ang ibig kong sabihin, yung si Jesus ay mamatay, tubusin tayo, yun ang kanyang misyon. Sabi niya, I have come, sabi niya, dito sa lupa, upang ang tubusin ang sanlibutan. Hindi para parusahan, kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tatanggap sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinasabi ng Bible. Kaya lang, bakit dito nasabit si Judas? Ang una kong tanong dyan noon, nung ako pa lang bago pa lang nag-aaral sa pamantasan ng Biblia, sa paaralan ng Biblia,
Ang tanong ko, bakit si Judas? Napakasaklap naman ng kanyang pinagdaan ng karanasan sa lupa. Ibig ba natin sabihin na buhay si Judas para lamang magkanulo? Kasi yun ang binabanggit ng Bible, kasi pagkatapos niyang ipagkanulo si Jesus, siya ay nakaranas ng matinding kalungkutan, yung he was remorseful. At ang sabi ng Bible, nung ito'y kanyang maranasan, ay gusto na niyang gusto na niyang ibalik yung pera. At nagalit yung mga tao, yung mga nagbigay sa kanya, yung mga chief priest. Pakialam namin dyan kung nalulungkot ka. Ang malaga, binigay na namin sa iyo yung kabayaran mo. At pagkatapos ng kalungkutan na yon, hindi niya kinaya yung guilt feeling hanggang siya nga ay nagpatiwakal. Siya nga ay nag-commit ng suicide. Ang betrayal na yon ay kinatawan lamang ni Judas. Ulit ha, siya lamang ang kumatawan sa pagkakanulo kay Jesus. Pero kung hindi man siya ang nagkanulo, meron at meron pa rin na magkakanulo kay Jesus. Nadapat lang na si Judas talaga yun. Kaya nga, ang nangyari dito ay parang, kung titingnan nyo, ay nabuhay siya para lang magkanulo. O sige, sabi ko nga, o sige, wag na lang si Judas. Eh sino? Ikaw? Eh di ganun din ang tatanong namin, nabuhay ka para lang magkanulo? O di ka, hindi na ikaw, eh sino nga? Ang tanong ko, sino nga? Sino? Sige, sino? Hindi ba ganun din ang tanong? Eh bakit siya? Yun lagi ang tanong doon. Kaya nga lang dito, dahil sa karakter ni Judas, siya na rin naging instrumento upang ang ating Panginoong Hesus ay maipa-aresto na nagtuloy-tuloy sa kanyang pagkakahuli at siya ay nakaranas na siya ay maipa. Betrayal. People will try to betray your trust. Alam niyo ba na ang masakit dyan sa betrayal na yung pagkakanulo? He was one of the disciples. Kaya tayong mga tao, napakasakit sa atin pag alam natin niloko tayo ng kaibigan natin. Kaya minsan mapapanood nyo sa TV, minsan lahi sa lahi ang nagiging pag-aaway sapagkat yung isang niloko, yung isang pinagkanulo, hindi niya matanggap na ang taong ito na aking kabarkada, ang taong ito na aking minahal, ang taong ito na sobrang pagtitiwala ko, ginawa ito sa akin. Ang sakit nun. So, ibig sabihin, everything that will affect you could be a tool to destroy your focus in doing God's mandate in your life. Pasinin ninyo sa loob ng church, may mga magbe-best friend dyan. Sa labas ng church, meron tayong mga barkada dyan. Kaya lang pag minsan sila ang naging dahilan ng pagsama mo ng loob, hindi mo agad makalimutan. Ang tingin mo, you were betrayed. Betrayal yun eh. Bakit? Hindi mo kalaing gagawin sa'yo. Ngayon, isa yan sa mga tool ng enemy. Those who are close to you, those who are very dear to you, sometimes, hindi lang asawa, hindi lang anak, even those people na inari mong tatay, inari mong nanay. Ba? Napanood nyo ba yung isang artista na nagsabi siya? Kanina lang nabasa ko. Sabi niya, alam nyo ba na nung maliit pa ako din ay minolestya. At ang pangmumulestyang yon, naranasan ko yon sa tatay ko. Tapos sabay iyak niya. People whom you trusted betrayed your trust. May mga taong ganyan na sobrang pagtitiwala mo, binigyan mo ng pagpapahalaga, binigyan mo siya ng value sa iyong family, sa iyong sarili. Just like Judas. Ang sakit na ginawa niya rito. Pero yun nga, ang isang bagay, pagka kasi malapit sa atin ang nakasakit sa atin, grabe yung weight, grabe yung bigat na dala niyan na idudulot sa atin. Kaya tayo ay naapektuhan. Therefore, yung focus mo ay mawawala sa ayos. Ganun ang nangyari. Pwede niya sabihin na, Ama, hindi ko na itutuloy ito, itong pagtubo sa mga mokong na to. Hindi ko na itutuloy ang pagtubo sa libutan na to. Dahil napakasama ng mga ugali.
Pagkatapos ng pakitaan ng mga himala, ako ngayon ay kanilang ipinahama. Betrayal. It will divert your focus. Aalisin nito ang focus mo. Pero hindi si Jesus. Pero tayo, apektado tayo. Yung mga taong nagmamarites sa atin, mga taong pinapahalagaan natin, pag nalaman mong may sinabi silang pangit sa likod, apektado ka. Pag alam mo may mga taong naninira sa iyo, apektado ka. Pero, kapag ang focus mo katulad ng kay Jesus, you don't care whatever people will say to you. Pero dito kasi, bakit siya ay naibetray? Alam niyo kung bakit? Now Judas, who betrayed him, referring to Jesus, now Judas who betrayed Jesus knew the place because Jesus had often met there with his disciples. See? Alam niya yung iyong alam niya yung mga gawi mo eh. Kaya napakadali sa kanya na ikaw ay pagkanulo. O puntahan nyo, nasa garden of Gethsemane yun, sabi ni Judas. Close ka eh. Alam mo eh. Malapit sa iyo eh. Pero maganda dito, hindi nila nasira yung focus ni Jesus for us to be saved through the cross. Anong dahilan? Sabi ng Bible, bakit na ipagkanulo ito ni Judas? Judas knew the place. Alam na alam ng kaibigan mo who will try to destroy you yung iyong mga secret places na pinupuntahan. Kasi minsan kasama mo siya dyan. Alam niya yung mga itinerary mo. Alam niya yung iyong mga nakagawian. Kaya pagturo niya sa mga chief priests, nandoon si Jesus. Sandali lang, huli si Jesus. Kung titingnan mo, parang tagumpay si Judas at saka yung mga chief priests. Pero hindi. Dahil sabi ng Bible, nung sila dumating dyan, alam ni Jesus ang mga nagaganap. When Jesus, sabi niya dito, knew what was happening, sabi ng Bible, alam niya na siya nga ipagkakanulo. Sana all, no? Kaya alam, minsan kasi yung mga gumagawa sa atin na hindi maganda, minsan hindi makontrol ang mga bibig, hindi makontrol ang mga ideas nila, pero gagawin nila yon para ikaw ay sirain. Pero bilang Kristiyano, napakagandang bagay na tingnan mo si Jesus, na kahit siya inaresto, hindi nawala ang kanyang focus. Na kahit siya inaresto, hindi nawala yung kanyang damdamin na ingatan yung mga alagad niya. Sabi niya, kung ako lang ang pakay ninyo, let these men go. Kasi ang gusto niya, wag mapapahamak ang kanyang mga disciples. Hindi ba ganun ka rin as a discipler? Ayaw mong madamay sa mga problema hanggat maaari ang mga disciples mo. Kung maaari, kung may problema man, gusto mo, ikaw na lang. That is being a true leader. Hindi yung iiwanan mo sila at ikaw ay magbabakasyon. Hindi, ang gagawin mo, pwede silang mawala, pero ikaw hindi ka pwedeng mawala because you are a discipler. Kaya mga kapatid, ang first word natin dito yung betrayal. Na people will try to destroy you. The enemy will try to destroy you. To destroy you. Why? Alam niyo, sabi ni Judas, na ipagkanulo niya si Jesus sapagkat alam niya yung lugar kung nasaan na yun si Jesus. Because Judas knew the place. Alam niyo kung bakit ang demonyo ay kaya-kayang kunin ang atensyon mo at ma-defocus ka sa paglilingkod kasi the devil knows you where you go. Kung minsan nandoon ka sa mga places of sin, performing sins. Alam ng demonyo, nagpupunta ka sa mga lugar na gumagawa ka ng kasalanan. Alam niya kung saan kanya matatagpuan. Alam niya yung paborito mong lugar para gawan ng kasalanan. Kaya ikaw, kung ikaw ay kanyang ituturo, alam na alam niya kasi meron kang paboritong lugar na gawan mo ng kasalanan. Si Jesus, paborito niya yung lugar na alam ni Judas pero hindi para gumawa ng kasalanan. Kundi ang sabi ng Bible, siya'y nananalangin doon pag ganung oras. So ikaw, kumusta ka? Bakit
kabisado ng demonyo yung buhay mo. Kasi nga, kasama mo siya kuminsan pag gumagawa ng kasalanan. Pareho kayong nasa isang private place doing sins. Kaya madali ka rin niya ituro. Ay, yan, si ano? Ay, si ano? Eh, kasama ko yan gumagawa ng kasalanan. Sa ganitong araw, babalik yan dyan. Ha? Diyan na naman yan. Magawa na naman ng kasalanan yan. The enemy knows your itinerary. The enemy can easily destroy us because we know na yung mga kasalanan, yung mga lugar na ginagawa natin ng kasalanan, ay alam ng kaaway. Kasi kasama siya doon. Present siya doon habang ginagawa mo yung kasalanan. Habang ginagawa natin yung kasalanan. So, huli, yung betrayal. Betrayal, pagkakanuno sa'yo, katulad ng ginawa ni Judas, nagkanuno niya si Jesus. Sana kung may mga taong gagawa niya sa'yo, ibibitray ka nila, sana wag mawala ang focus mo. Sana magpatuloy ka pa rin. Kung minsan, kapwa Kristiyano ang gagawa ng kalokohan. O hindi ba? Ang DPWH, mga taong supposed to be taking care of the flood, became the causes of the flood. Why? Because they wanted money just like Judas. They wanted something that they can profit from. Gusto nila yung perang pwede nilang pakinabangan. Wala silang pakialam kung sino man dyan ang magdusa. Mga kapatid, tingnan nyo naman, yung sikretong lugar, yung mga sikretong lugar ng taguan ng pera, ngayon, iniisa-isa itong expose ang kanilang mga kayamanan, naka-frozen ang accounts. Bakit? Malaking paniniwala na maraming mga opisyal na matino na pera yon ng gobyerno. So, betrayal, that is the first word na gagawin at sisikaping gawin ng demonyo para masira ang iyong katapatan sa Diyos na pinaglilingkuran mo ng lubos. Number 2, hindi lang ito yung tinatawag natin kanina na betrayal. Number 2, yung portrayal. Yung ipinakikita mo na ikaw ay okay. Kung minsan, lalabas ang tunay na kulay. Sino ba si Judas? Tandaan nyo ang sabi ng Bible, he was one of the 12. Siya ay isa sa mga alagad. Pero yung portrayal na yon na siya ay nagmi-ministry, siya ay maayos, siya pa nga ang treasurer. Ang ganda ng pagkakaportray sa kanya. Ang ganda ng pagkakapaliwanag. One of the 12, alagad ni Jesus, disciple ni Jesus, at siya ay nauutusan pa para mabili ng mga tinapay para ipamigay sa mga mahihirap. Ang ganda ng portrayal, disciple na disciple. Pero ano ang kanyang ginawa? John 18 verse 3. So Judas came to the garden. Ito na yung lugar na alam niya na pinupuntahan ni Jesus, na nanalangin. So Judas came to the garden. Siya lang ba nagpunta? Judas came to the garden guiding a detachment. Kapulungan, detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. Para ano? To arrest Jesus. Sipin mo, one of the disciples, somebody whom you trust, somebody who knows na you're a good person, na wala kang ginagawang anumang palpak. Tapos ngayon siya yung leader na sisira sa'yo. He was guiding a detachment. What a contrast of his good portrayal. Ang kanyang good portrayal, ako ay isang alagad ni Jesus, may ministry ako, isa ako sa 12, tagasunod ako ni Jesus. Tapos ngayon, dadating ka uli, same portrayal. Now you're guiding a detachment of soldiers wishing to arrest Jesus. Ang sakit nun para kay Lord. Alam nyo kung minsan, ganyan din tayo. Most of the time, we make some contrasts
with our claims. Kala ko ba born again ka? Kala ko ba leader ka? Bakit ganyan ka? Pinangungunahan mo pa yung mga gustong tumalikod sa Diyos. Pinangungunahan mo pa. Naiba yung portrayal mo. Ikaw supposed to be a leader na susundan ng marami sa iyong magandang halimbawa, katulad ni Judas. Ngayon, iba nakikita sa iyo. Diba? Iba nakikita sa iyo. Kaya nga kung makikita nyo ito dito, sabi rito ng Bible, ay he was guiding a detachment of soldiers. For what? To arrest Jesus. Contrast. Akala ko ba one of the 12 ka? Bakit ngayon pinapahamak mo si Jesus? Minsan ganun tayo eh. O kala ko ba Christian ka? Kala ko ba leader ka? Kala ko ba discipler ka? Ba't iba ginagawa mo ngayon? Instead na ikaw ay dapat ay kasama naming naglilingkod sa Panginoon. Anong ginagawa mo ngayon? Bakit nakakontra ka? Iba ka ngayon. Mga kapatid, when was the last time you changed your portrayal? Akala ko ba ikaw yung good follower ni Jesus na everybody will follow you because of your good example? Ba't ngayon di ba ginagawa mo? Bakit? Bakit ganun? Hindi dapat ganun. Kasi yung mga portrayal natin, kung minsan, pag tiningnan mo siya, contradiction sa iyong mga claims. Ang Christian leader, hindi dapat ganito. Ang Christian, halimbawa, na tagasunod ni Kristo, na isang disciple, dapat good follower. Pero kung minsan, we do the opposite. Follower ka ni Jesus, ngayon, ikaw na leader, pero leader ng aaresto kay Jesus. Some people will try to destroy your fidelity because of their portrayal. Kung minsan, iba-iba ang suot nilang kasuutan. Minsan, mukha silang Kristiyano. Minsan, mukha silang unbeliever. Minsan, mukhang tagasunod ng Panginoon. Minsan, tagasunod na ng kaaway. Minsan, nagpapagamit sa kaaway. Kailan mo titindigan ang iyong pananalangin na, Lord, use me to the maximum for your glory. But sometimes we don't do it. We do the opposite things. So, yun ang pangalawa ha. Una, yung betrayal. Gagamitin niya ng demonyo as a tool to destroy your focus. Number 2, yung portrayal. Minsan, okay ang portrayal mo, I'm a good Christian. Bandang huli, iba na eh. Bandang huli, iba na kinakanta mo eh. Bandang huli, iba na kikilos mo eh. Nawawala ka sa ayos eh. Katulad si Judas na wala sa ayos. Kasama ka sa Bible study. Narinig mo lahat ng aral ni Jesus. Tapos bigla kang tumayo para ibenta si Jesus. Contradicting to what he had heard. Ganon din tayo. Sana yung pagiging totoo nating Kristiyano, may mga pagsubok man sa paligid, hindi tayo nagbabago. Dapat hindi tayo naiisahan ng mga pagkakataon na yung dapat ikaw ay firm sa iyong faith, ay iyong panatiliin yan hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa anumang gawa ng kaaway para ikaw ay lituhin sa iyong paglilingkod para sa ating Panginoon. And number 3, denial. So, una yung betrayal, portrayal, and then denial. Ano yung denial? Yung bang pinanindigan mo ang mali, pero bandang huli ay sinasabi mong wala akong pakialam dyan. Tinayuan mo yung pagkakamali, ginawa mo yung mali, tapos papalusot ka pa. Paano yun? Samahan niyo ako sa Matthew 27. When Judas, who had betrayed him, ito yung betrayal, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse. Ito na, sabi ko, nakaarar sa matinding guilt feeling. And returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. Sinuli niya yung 30 pieces of silver sa mga chief priests. Anong sabi ng mga chief priests? Anong pakialam namin? Kasi sinasabi niya, sabi niya, I've done wrong to an innocent man who had an innocent blood. It's your responsibility. Sabi niya, problema mo yan. Wala kaming kinalaman dyan. Pero yung naramdaman niya, alam niya mali siya.
Mali siya. At dito na guilty siya. Kaya anong ginawa ng kanyang pagka-guilty? He hanged himself. Kanyang ibinitin, nagbigti siya. Kanyang ibinitin ng kanyang leg hanggang siya ay namatay. Ano ang kinalaman dito ng word na denial? When you commit a mistake, the best thing to do ay taas kamay. Lord, I'm sorry. I've done something wrong. Lord, sorry po, nagkamali ako. Dapat ganun tayo. Hindi nagpapalusot pa tayo. Di ba? So dito, ang denial niya ay yung, kasi kayo sinabi niyo sa akin na ituro ko kung sino yung Jesus na yan. Ayun tuloy, nakapagturo ako ng inosenteng tao. Ayan ay 30 pieces of silver nyo. Dinideny na niya. Ayaw niya. Pero sabi ng mga chief priest, anong pakialam namin sa iyo? Pananagutan mo yan. Responsibilidad mo yan. Hindi niya kinaya. Kumisan, yung epekto ng guilt feeling, sa atin ay minsan hindi natin kinakaya na instead na lumapit sa Panginoon at mag-sorry sa Panginoon, dinideny pa natin. Dinideny natin. Hindi ba, minsan may mga usapan kayo magkakaibigan, magkikita-kita kayo halimbawa ng alas 10 ng umaga, then dumating ka 10:30. Ang totoo niyan tinanghali ka ng gising. O ba't kayong ka lang? Sabi ng mga kaibigan mo. Yung driver kasi ang bagal Gusto ko na nga kunin yung manibela sa kanya Wow. Kasi marami tayong ganyan mga palusot We try to deny something wrong with something wrong that we did. So, instead na, totoo niyan, pasensya na kayo at tinanghali talaga ako. Pasensya na, sorry. Hindi yung pati yung driver na naghahanap buhay, sisisihin mo. Kaya minsan pag sumasakay ako sa taxi, sabi ko, boss, alam ko pong late na ako, pero pwede mong pakibilisan. Ayun. Ganun sinasabi ko kasi, boss, late na ako. Makakarinig ka pa ng sermon sa driver Boss, late na ako. Pakibilisan ha. Sabi nung isang matandang taxi driver, huwag ganyan, may pamilya ako. Gigising ka ng maaga pag may pupuntahan ka na kailangan kang maaga. Di ba? Sisermon na ka pa ng mga taxi driver Dito ang gusto kong ipakita dito sa inyo. Yung naging damdamin niya na he was trying to deny na hindi na niya nahabol. Kasi nga naaresto na si Jesus. Kaya nung sinusoling niya yung 30 pieces of silver sa chief priest, wala kaming pakialam dyan. Binigay na namin sa iyan. Wala na kaming pakialam dyan. Responsibility mo na yan. Pananagutan mo na yan. O hindi niya ngayon kinaya yung guilt feeling. Guilt feeling will never make you effective in the ministry. Tandaan nyo yan. Kaya kung ikaw meron ka mga guilt feeling sa heart mo, habang naglilingkod ka sa Panginoon, meron ka mga nakatagong malalim na guilt feeling, bunga ng iyong kasalanan, that sin itself will continue to remind you. Kaya magkakaroon ka ng ineffectivity sa iyong ministry. Kasi lagi mo siyang maaalala, naku, mali yung ginawa ko. Tuloy ang napagalitan si April. Ako may sabi nun, nagawin ganito Tuloy ang napagalitan sino man. Why? Meron ang guilt feeling. At pag may guilt feeling ka, hindi mo yan inayos, mahirapan ka mag-ministry. And that is the favorite hidden place of Satan. Gustong-gusto ng demonyo na meron siyang access sa'yo. Ano yun? Guilt feeling is an access of the devil. Unless you settle it with the person, with the Lord, ay hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Pagka gusto mong umamin, sorry, may nagawa akong mali, sasabihin ng demonyo, wag. Hindi naman yung malalaman yun Wag. Marami siya sasabihin sa inyo gano'n hanggang sa masira ang yung prayer life. Hindi ka na magpe-pray, nahiya ka na kay Lord. Those were tools of the enemy to destroy your fidelity. Kaya gusto kong malaman mo ngayong gabi na ano ba yung mga guilt feelings mo? Settle it with the Lord. Kasi yung iyong denial, it won't help. Kung sa puso mo may denial ka, the best thing to do is to admit it
to the person na nagawan mo ng mali. Kung si Lord na nagawan mo ng mali, settle it with the Lord. Huwag ka na magpapalusot. Kasi gagamitin niya ng demonyo na nataguan sa puso mo. Magkakaroon siya ng access sa'yo. Ano yun? Yung matinding guilt feeling caused by your wrongdoing. Don't wait for the damage to be done. Hanggat wala pa yung damage, ayusin mo na. Alam niyo si Judas, the damage has been done. Kaya kahit magbigti siya, hindi na. Wala nang magagawa. Nahuli na si Jesus. Naaresto na dahil sa'yo. Naaresto na dahil sa kasakiman mo. Binenta mo siya ng 30 pieces of silver. Puntahan natin ang conclusion na mensahe ito. Little things are indeed little things. But to be faithful in little things are great things. Yeah. Si Jesus, tuloy-tuloy habang sugatan, buhat-buhat ang krus. Habang nilalatigo, buhat-buhat ang krus, tuloy lang. Hanggang pinako sa krus, tuloy lang. Kumusta ka? Marami sa atin, ang gusto lang masarap na buhay ng Christian life. Pero mamimili ka na, yung unahin ko ba si Lord o hindi? Huli ka dyan. Gusto lang natin maayos na buhay na Christian life, pero ayaw mo yung mga sakripisyo sa Christian life. Amazing